kakayahan ko po sa ating harapan. Alam ko po kilalang kilala nyo na to, kaya hindi ko na ipakikilala pa. No? Siya ang ating pastor po sa Dasma ng Hope of the World Church and Mission, Pastor June Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Oops, praise God. Good morning po sa ating lahat. So maraming salamat po. Minsan pa, ako po ay binigyan ng opportunity na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Amen. Sino po sa atin dito yung masarap kumain? Pagka kumakain ka, ang sarap mong kumain. Pagka tinitingnan ka ng tao, parang kahit hindi siya gutom pagka nakita ka, para mapapakain ka. Sino yung ganito sa atin dito? Malakas kumain, masakit pakinggan, hindi masarap, hindi matakaw, magana. Yan, tama. Salamat po sa magandang. Sino yung masarap kumain, maganang kumain? Di ba? Yan, no? Amen. So, alam niyo po, ang ating, ako po bilang ama ng pamilya, gustong-gusto ko po ng aking mga anak. Kasi ako kadalasan nagluluto sa bahay, no? Gusto ko po, ang aking mga anak, ang aking asawa, at lahat kami, gusto ko sabay-sabay kami kumakain. Minsan nagtatampo ako pagka minsan hindi pa sila ready, nakahain na. Kaya minsan ginagawa ko, iniinit ko uli yung pagkain para gusto ko bagong luto. At habang kami kumakain, minsan dahil maraming ginagawa, maraming kaabalahan, minsan sabi ko, dito nga kayo sa lamesa, sabay-sabay tayong kumain. Kasi di ba maganda sa pamilya yung sabay-sabay kumakain? Sino sa inyo rito sa family yung sabay-sabay kayo kumakain? Hindi kayo sabay-sabay kumakain. Kasi may mga schedules, no? Trabaho, tapos ano pa dahilan? Bakit di tayo sabay-sabay kumakain? Minsan gabi na umuwi, minsan ay, yun nga, mga schedules. Pero kapag nasa loob ng bahay at na oras na ng kainan, mas maganda kung sabay-sabay. At ang hirap nung di ba? Minsan one time, nagkakainan kami doon sa house church, sa Dasmariñas. Meron kaming table na mahaba doon, parang ganyan. Sabay-sabay kami nagkakainan. Dahil kulang kami sa bangko, kulang sa upuan, tsaka sa lamesa, gado na, di ba? Ang gulo, tapos iba, nagtatayuan, di ba? Bisan, susubo na ako, biglang may lalabas na kamay. Tapos kung kumaka ng ulam, biglang may aabot ng iba. Para, gulo. Bisan, alam nyo, affected din yung pagkain natin kapag minsan parang magulo. Pero kapag nakaupo lahat, nakapaikot, tapos nakaayos yung kainan, tapos sabay-sabay kumakain, mas maganang kumain. Di ba? Di ba? Tapos minsan, kahit tapos ng kumain, mas maganda yung nakaupo pa rin sila doon kasi nga, yung pagkain ay form of fellowship. So kahit tapos na siyang kumain, isang brother, kahit isang sister tapos na kumain, nakaupo pa rin siya doon para kwentuhan, masayang nagkakainan. So ganoon din po sa ating spiritual life. Tayo po, habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay pagkain. Pagkain. At maganda po sa ating pagkain, sabay-sabay tayong kumakain. Amen? Amen ba? Mahirap kasi yung sabay-sabay kumakain tayo, tapos iba tatayo, iba may gagawin, iba may pupuntahan, iba may Maganda, sabay-sabay tayong kumakain, mas ganado at mas naunawaan natin, at mas nakakain natin spiritually yung ating mga Amen? Amen? Kasi minsan, habang nagkakainan kami sa house church, iba may ibang ginagawa, iba may sinusulatan, iba may tinatawagan, iba may kung ano-ano. It disturbs the way we eat. So, ganun din naman po, sa ating pong pagkain, dapat sabay-sabay tayo. Do not let anyone disturb us in hearing the Word of God. Alam niyo po ba, mga kapatid ko po, dito po sa Las Piñas, sa gawain ng Panginoon katulad nito, ang pinakamahalagang bahagi po ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen?
ang pinakamahalagang bahagi ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang Panginoon ay kumakausap sa atin. Kapag tayo nagpe-pray at nag-worship, tayo ang nagbibigay kay Lord. Maganda rin po yun. Bahagi po yun ng ating pagsamba. Pero kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, ito po yung paraan na kung saan pinapakita natin sa Diyos ang ating pagpapakumbaba, pinapakita natin sa Panginoon ang ating dependence sa Kanya. Na Panginoon, gusto kong marinig ang tinig mo. Gusto kong marinig ang tinig mo. Di ba kapag meron tayong ka-video call, tapos medyo alam niyo yung wifi, minsan di ba? Ang tawag doon? Mahina yung signal. Tapos sasabihin natin sa ka-video call natin, pakiulit mo kayo, sinabi mo, hindi ko narinig. Di ba? Ganon din naman po sa Panginoon. Kapag meron tayong na-miss na mensahe dito sa pulpito, sa pagtuturo ng mga pastor, dapat alamin natin, ano ba yung hindi ko narinig? Ano ba yung hindi ko napakinggan? Lalo na kapag tayo abala sa maraming bagay, baka ma-miss natin yung mahalagang bagay na sinasabi ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mo kong kakausapin. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Hanggang matapos, ako'y nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin, Panginoon natin. Ang topic po natin ngayon ay about sa pagsisisi. Isang bagong patutunguhan. Pagsisisi o isang bagong patutunguhan. Noong nakaraan po na nagturo ako dito, habang si Pastor Paeng naman ay nagtuturo sa Dasma, ay mamaya po si Pastor Paeng ay kasama rin namin sa isang gawain natin sa Dasma. Maganda po yung nangyayari ngayon. Talagang ang ating mga manggagawa ay talagang kumakalat at naghahayag ng salita ng Diyos. Noong nakaraan po, ang topic ko po ay tungkol sa Lordship. Kung natatandaan po ninyo, tungkol sa Lordship. Tungkol sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Alam po ninyo, ang ating kaligtasan, sabihin nga natin kaligtasan. Yung kaligtasan po ng ating kaluluwa o kaya yung ating salvation, meron pong dalawang components ito. Ang unang components, yung pagtanggap natin sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Yan po yung Lordship. Tinanggap natin si Jesus, ikaw na po, Jesus ang aking Panginoon. Ikaw na po may-ari ng aking buhay. Ikaw na po masusunod sa buhay ko. Tinatanggap natin si Jesus bilang Panginoon. Yun po ang unang component. Ang pangalawang component po ng tunay na pananampalataya ay yung pong pagsisisi. Amen? So, ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, hindi po natapos yun doon. Dapat meron po yung kadugtong na pagsisisi. Hindi po pwede na sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay, pero pagkatapos ng Sunday service, ginagawa mo pa rin yung dati mong ginagawa. O kaya ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo at hindi mo pa rin tinutuwid ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Kailangan nating magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi po ng mga gawa, kabanatang 2, talatang 38 ay ganito. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang sabi po ni Pedro, si Pedro po ang nagsasalita rito, magsisi ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Napakahalaga po ng pagsisisi. Sino po sa atin dito yung nagmamaneho? Maliban kay Pastor Ray, kay Pastor Peng, si Brother June, ako, Sister RB, lahat yung mga nagmamaneho. Kapag tayo po ay nakapasok halimbawa sa isang one-way street, pasalubong tayo. Hindi ko alam kung sa SM napasalubong ka, umikot ka. Kasi yung parking pala sa gilid, Pastor, one way pala yon. Nung nakaraan, sinalubong namin para kumaliwa na lang kami, hindi kami umikot. Kasi nung nakaraan, sabi nung guard sa akin, sabi ko, guard, saan po ba pinakamalapit na parking dito? Pwede na ba ako dumiretso at kumaliwa? O, diretso ko na lang dyan. Tinuruan ako lang ganon. Nakaraan kami magkakasama, kasalubong namin lahat ng mga sasakyan. Sabi natin, mali yata. Tapos, pero tinuloy na rin namin.
Pero parang binubusinahan na kami ng mga tao para makapag-park kami sa malapit. No? Tayo po, kapag tayo ay nagmamaneho ng isang sasakyan, at tapos salungat tayo dun sa daloy ng trapiko, ito ay mapanganib sa atin. Tama ba? Mapanganib. Bakit mapanganib? Brother Jun, di ba? Pwede kang makadisgrasya, pwedeng ikaw ang madisgrasya. Maaring dalawang bagay kaya mo ito ginagawa. Maaring hindi mo talaga alam. Katulad sa Makati, maraming mga one-way street. Hindi natin alam. Sa Dasma rin, meron ding mga one-way street. O kaya naman, ang pangalawang dahilan, sinasadya mong gawin yon. Maaring hindi mo alam, o pangalawa, maaring sinasadya mo. Pero anuman po ang dahilan, kung anuman ang dahilan, ito may sinasadya mo, o maaring hindi mo alam na one-way yon, anuman po ang dahilan, mapanganib po ang tayo ay magpatuloy sa daan na yon. Ano po ang dapat natin gawin bilang mga driver? Napapasok ka sa one-way. One-way yun, lahat ng mga kasalubong mo patungo dito. Tapos ikaw papunta roon. Ano po ang dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin kapag tayo po ay nasa one-way street? Mag-U-turn. Ikaw, Brother Christian, anong gagawin mo pagka nasa one-way ka? Napapasok ka sa one-way, nagdadrive ka ba? O yun. Kapag tayo po ay napasok sa one-way, the only thing that we have to do is bumalik, mag-U-turn. Yan mismo po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang pagsisisi po ay yung pag-U-turn ng ating buhay. Patungo tayo dito sa kasalanan, patungo tayo sa kasamaan, patungo tayo sa kingdom of the devil, kingdom of Satan, at nalaman natin na mali pala yun, nalaman natin na yung pala ay masama at patungo tayo sa kapahamakan, ang gagawin natin, 180 degrees. 180 degrees, tatalikod tayo doon, mag-U-turn tayo, at pupunta tayo doon sa tamang direksyon. At dahil doon, mapapabuti po ang ating buhay. At ganun din po naman sa ating buhay Kristiyano. Kung hindi tayo tatalikod, pabalik doon sa ating kasalanan, at tayo'y hakbang pa rin patungo sa maling direksyon, sa maling patutunguhan ng buhay natin, alam po ninyo, tayo po'y patuloy na magiging malayo sa Panginoon. Ang direksyon na ito ay palayo sa Diyos, at kapag ikaw ay tumalikod at lumakad papunta sa tamang direksyon, ito naman po ang direksyon na tayo naman ay palapit sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi. Ang una pong punto na gusto ko pong i-share sa inyo, yung pong salitang pagsisisi, kalungkutan, at ang bunga ng pagsisisi. Ang sabi po ng ikalawang Korinto, talatang 7, kabanatang 7, talatang 10 ay ganito. Ang sabi po dito ay, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ang tunay pong pagsisisi, mga kapatid, ay nagsisimula kung tayo po'y nalulungkot sa ating mga kasalanan. Ulitin ko po, ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula kung tayo po ay tunay na nalulungkot sa ating mga kasalanan. Sino po sa atin dito yung kapag nagkasala ka sa Diyos, ay masaya ka pa? Nagkasala ka sa Diyos, nakagawa ka ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, parang wala lang, masaya ka lang, walang conviction, walang kumukurot sa ating dibdib, sa ating puso. Di po ba kapag tayo nagkasala sa Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na konsensya. Tayo po ay nagkakaroon ng guilt feeling. Kapag tayo po ay nagkakasala sa Diyos, pero hindi na po tayo nag-guilty, hindi na po tayo nakokonsensya, mukhang delikado ka na, kapatid. Baka wala ka na sa Panginoon. Ang tunay pong Kristiyano, ang tunay pong nasa Panginoon, ay kapag tayo nakagawa ng kasalanan, of course, tayo Kristiyano, hindi naman po tayo perpekto pa. Magiging perpekto lang tayo kapag tayo nasa langit na. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, merong pong kalungkutan. Meron pong tinatawag na godly sorrow sa English. Meron pong kalungkutan na ayaw natin
yung ating nagawa. No? Ayaw natin yung ating nagawa. Dito po, mayroon pong sinasabi ritong kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po natin, kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos. Ang English po nito, godly sorrow. Godly sorrow. Kapag sinabi pong godly sorrow, ito po yung nalulungkot ka dahil nasaktan mo ang puso ng Panginoon. Hindi ka nalulungkot kasi, naku, baka mapunta ako ng impyerno, nalulungkot ako, nakagawa ako ng kasalanan, baka ako mapahamak, baka mapunta ako sa impyerno. Kapag ganun po ang attitude mo, hindi po godly sorrow yon. Natatakot ka doon sa punishment. Hindi ka nalulungkot kasi nasaktan mo ang puso ng Panginoon. Ang tunay pong kalungkutan at yung tunay na guilt feeling na kapag ikay nagkasala sa Diyos, nalulungkot ka, nakukonsensya ka kasi ang Diyos na nagligtas sa iyo, ang Diyos na nagmahal sa iyo, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo ay nasaktan mo. Hindi dahil mapupunta ka sa impyerno at di dahil ikaw ay mapapahamak. Yun po ang tinatawag na godly sorrow. Kaya tayo pong mga tunay na Kristiyano, nalulungkot po tayo kapag tayo po'y nagkakasala. Yun po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10. That the godly sorrow that brings us to repentance. Yung pong kindness of God that gives us godly sorrow, that leads us to repentance, that brings salvation. Yung pong pagsisisi ang nagdadala ng kaligtasan sa ating buhay. Ang makadiyos ng kalungkutan na ito, hindi gumagawa ng anumang dahilan. Bagkus ay umaako ng responsibilidad at hindi nanunumbat sa ibang tao, sa lipunan o sa mga nangyayari sa buhay. Di ba kapag nagkasala tayo, sinasabi natin minsan, kasi siya Naalala niyo ba si Eva? Tsaka si Adan? Nung sila ay tinukso ng ahas, kinain nila yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. Kinausap ng Diyos si Adan. Sabi niya, Adan, bakit mo kinain ang bunga na yan? Ano sabi ni Adan? Kasi siya tinuro niya yung babae. Tapos nung kinausap ng Diyos ng babae, bakit mo kinain at binigyan mo ng bunga yung asawa mo? Ang sabi naman ni Eva, tinuro yung ahas, kasi siya kasi siya Buti na lang yung ahas wala nang maituro that time. Ibig sabihin mga kapatid, kapag nagkakasala tayo, tapos tinuturo natin ibang bagay, kasi ganyan naman talaga ang mundo hindi ako makakaiwas sa kasalanan. Kasi sa kumpanya namin, puro corrupt kaya na-corrupt na rin ako. Kasi yung iba, parang way of life na yan, sistema na yan sa mundo Kasi nanda sa mundo ako kaya gumagawa na rin ako ng kasalanan. Parang sinasabi lang natin na hindi natin responsibilidad yung kasalanan, kasi nga, tayo po ay biktima lang ng sitwasyon. Mga kapatid, ang tunay pong pagsisisi, inaako mo na kasalanan mo yan. Amen? Inaako natin na mali yung ginawa natin at tayo po mismo ang gumawa nito. Hindi po natin tinuturo yung ating kamay, kasi siya kasi yun kasi yung sitwasyon Kundi tinuturo natin ating kamay sa sarili natin, ako ang may kasalanan. Ang sabi ni King David, di ba? I have committed sins against God. Ako mismo ang nagkasala, sabi ni Haring David. No? So, ayun po ang ibig sabihin po ng makadiyos na kalungkutan o godly sorrow. Hindi natin sinusumbat sa ibang tao, hindi natin sinusumbat sa paligid natin, hindi natin sinusumbat sa anumang sitwasyon yung ating buhay. Kinikilala natin na ang ating pagkakasala ay laban sa ating Diyos. At ito pong pagsisising ito at ang pagkakilala nito, na nalulungkot tayo sa ating nagawang kasalanan, ito po'y nagbubunga ng tunay na pagsisisi at pagbabagong buhay. Marami pong mga tao, marami pong mga Kristiyano, lalo na pagkalinggo, ay lumalapit sa harapan ng altar, nananalangin, kapag nag-worship, nakataas ang dalawang kamay, umiiyak, ibang mga Kristiyano, lumuluhod, at talagang kinukumpisal nila ang pangalan ng Panginoon,
Panginoon, ikaw na po ang Diyos ko, tinatanggap kita sa aking buhay. Talaga namang halos ang luha, ang sipon, lumalabas na talagang gano'n na lang sila katindi ng paglapit sa Panginoon. Pero pagkatapos po ng linggo, balik uli sa dating gawain. Ang tunay pong pagsisisi ay hindi lamang po yung kinukumpisal natin, Lord, sorry, or Lord, forgive me. Ang tunay pong pagsisisi ay about face, pag U-turn from going to the wrong direction at tatalikod ka, you are now going to the right direction. Yan po ang tunay na pagsisisi. Hindi ka lamang po tatalikod sa kasalanan, tapos ganun pa rin ang lakad mo, nakatalikod ka pero patras ka pa rin, patungo ka pa rin doon. Ang tunay pong pagsisisi, tatalikod ka sa kasalanan, 180 degrees, at hindi ka mananatili rito, hahakbang ka patungo sa gawain ng Panginoon, hahakbang ka patungo sa prayer meeting, hahakbang ka patungo sa pag-worship kay Lord, hahakbang ka sa mga Bible study, hahakbang ka patungo sa mga gawain ng Panginoon, patungo sa kaharian ng Diyos. Yun po ang tunay na pagsisisi. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng talata sa aklat ng mga awit, Salmo, ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito tinatago pa. Sinasabi ko sa sarili ko, ipagtatapat ko ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niya ako. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, wala po tayong pwedeng maitago sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala po tayong pwedeng maitago. Yung mga bagay na ginagawa natin sa lihim, sa sekretong bagay, ikaw lamang ang nakakaalam, hindi alam ng iyong nanay, hindi alam ng iyong tatay, hindi alam ng iyong asawa, hindi alam ng iyong anak. Alam niyo po mga kapatid, ang ating buhay ay isang bukas na aklat sa harapan ng ating Panginoon. Wala po tayong pwedeng maitago sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po ng mga awit ay ganito, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niya ako. Napakahalaga po na tayo po'y nagtatapat sa harapan ng Diyos. Tayo po'y nagkukumpisal sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po tayo nagkukunwari, hindi po tayo nagkakaroon ng pagtatago sa ating mga kasalanan. Meron po isang talata sa Biblia na hindi ko po naisulat dito. Sabi po ng salita ng Diyos, ang mga taong nagtatago ng kasalanan ay napapahamak. Ang mga taong nagsisisi ng kasalanan ay nagkakaroon ng buhay. Amen? Amen. Okay, so makikita po natin dito na pinag-usapan po natin yung kalungkutan, pagsisisi, kalungkutan at ang bunga nito. Ang bunga po ng tunay na pagsisisi ay kaligtasan sa harapan ng ating Panginoon. Meron pa po isang talata na gusto kong basahin ay nasa Gawa 26, talatang 20. Sabi po rito, dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos. At ipakita nila sa magitan ng kanilang gawa na sila ay totoong nagsisisi. Mga kapatid, ang pagsisisi po ay hindi lamang pong minsanang ginagawa. Meron pong nagtuturo ngayon na isang maling turo na lumalaganap na nung ikaw daw ay na-born again, nagsisi ka na ng kasalanan mo at dahil doon, kailanman hindi ka na magsisisi. Kasi kapag ikaw ay naging Kristiyano ka na raw, tinanggap mo ng Panginoon, lahat ng kasalanan mo, past, present, and future sins, ay pinatawad na daw ng Panginoon. Yun daw kasalanan mo dati, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan na gagawin mo pa lang, pinatawad na daw ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung totoo po yun, let's party. Let's party. Kasi pala yung gagawin nating mga mali, talagang pinatawad na pala eh. Ba't kailangan pa natin magpunta rito? Bakit kailangan pa natin magpakabanal? Ba't kailangan pa natin gumawa ng mga bagay para sa Diyos? Anyway, lahat pala pinatawad na eh. Alam niyo po mga kapatid, yung po ay isang pagdarayang katuruan na sinuturo ng iba na wala po sa Biblia.
Hindi pa po pinatatawad ng Panginoon ang hindi pa natin nagagawang kasalanan. Di ba mga nagawa? Paano ka ba tatawarin? Meron na pong nakaabang na kapatawaran. Yung kamatayan po ng Panginoon sa krus ay sapat na yon para lahat ng kasalanan natin, kahit sa future, kayang patawarin. Pero yung pong pagsisisi ay kailangan pa rin nating gawin. Wala pong pinatawad na kasalanan na hindi pinagsisihan. Ulitin ko po, wala pong kasalanan na kayang patawarin ng Diyos kahit na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Wala pong pwedeng kasalanan na hindi niya kayang patawarin maliban lamang sa kasalanang hindi natin kinukumpisal sa harapan ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be honest. Maging matapat na tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kung tunay na nagsisisi kayo, sabi sa Matthew chapter 3 verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan mo. Ayan, sabi po ng Bible. Sabi kasi ng iba, hindi ko na kailangan patunayan na ako'y nagsisisi. Sabi ng Bible, patunayan mo Biblical po yun. Biblical po yung kailangan patunayan mo na ikaw ay nagsisisi. Hindi basta si Lord, alam na niya na nagsisisi ako. Si Lord na lang nakakaalam nun, hindi ko na kailangan patunayan. Sabi ng Bible, kung tunay ka na nagsisisi sa iyong mga kasalanan, patunayan nyo ito sa inyong mga gawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung isang tao ay nagsisisi, nagbabago na yung kanyang ginagawa. Amen ba? Ulitin ko po, ang taong nagsisisi, nagbabago na ang kanyang ginagawa. Yung hindi pa siya nagsisisi, barkada rito, barkada doon, pagkalinggo, magsisimba. Yung taong hindi nagsisisi, bisyo rito, bisyo doon, pero pagkalinggo magsisimba. Yung mga taong hindi nagsisisi, kasalanan dito, kasalanan doon, pagkalinggo nagsisimba. Pero ang taong nagsisisi, pinatutulayan niya yun sa kanyang gawa. Ibig sabihin, pinipilit niya sa kanyang buhay na talikuran ang kasalanan. Pinipilit niya na gumising ng maaga para makapagsimba. Pinipilit niya na talikuran ng mga labada, pinipilitan niya talikuran lahat ng responsibilidad, pinipilit niya talikuran lahat ng bagay para humakbang at maglingkod sa Diyos. At walang pwedeng mag-pressure sa kanya para hindi po niya magampanan ang kanyang gawain sa Diyos. Yan po ang tunay na nagsisisi. Patunayan mo sa inyong gawa na ikaw ay nagsisisi. Amen ba? Yan, sabihin mo sa iyong nasa likod naman, patunayan mo na. Yan. Patunayan natin na tayo ay nagsisisi. Amen. Ngayon naman, dumako naman tayo dun sa pangalawang point. Pagsisisi at kapatawaran. Ang sabi po ng Luke chapter 15, di na po natin bubuksan dito, meron pong isang istorya dito about the prodigal son. Alam naman po natin prodigal son. Sino po hindi nakakaalam ng kwento ng prodigal son? Alibughang anak. Tama po ba yung Tagalog ko? O taksil na anak. May dalawang magkapatid, yung bunso. Sabi niya sa kanyang tatay, akin na yung kayamanan ko, kalahati ng kayamanan ko. Ang ginawa niya, binigay ng tatay sa kanya, siya ay lumunta sa malayong lugar. At doon sa malayong lugar, siya ay nagkalat. Ibig sabihin, ginastos niya lahat ng kanyang kayamanan, sa bisyo rito, bisyo doon, hindi siya nagdegosyo, hindi siya gumawa ng investment, nagkaroon siya ng bisyo, barkada, inuman, kung saan siya nagpunta. Pagkatapos na mahabang panahon, nakita na lang niya sarili niya, wala na pala siyang pera. At dahil meron siyang pride, sabi niya sa sarili niya, ayoko bumalik sa tatay ko kasi baka sisihin pa ako. Kaya ko to, sabi niya. Ang ginawa niya, naghanap siya ng hanap buhay ng trabaho. Wala tumatanggap sa kanya dahil siya ay laki sa layaw. Alam niyo yung laki sa layaw? Jeprox. Hindi marunong sa trabaho sa bahay kasi mayaman sila Lahat binibigay sa kanya. Kaya wala tumatanggap sa kanyang trabaho. Hindi siya marunong mag-computer, hindi siya marunong mag-drive, hindi siya marunong mag-secretary, hindi siya marunong na lahat. At last, sa huling pagkakataon, nakakita siya ng trabaho. At ang nakita niyang trabaho ay nagtaga-alaga ng baboy. Nag-aalaga siya ng baboy. Hinire siya taga-alaga ng baboy. At sabi ng Bible, just sa Luke chapter 15, dumating po sa point na ang lalaking ito, nakikipag-agawan na siya ng pagkain sa baboy. Yung pagkain ng baboy, yun na rin ang kanyang kinakain. Matindi po ang pangyayari sa kanya. Siya ay nagkaroon ng sakit,
Yung dating mayaman, dating maganda ang buhay, ngayon ay nakatutulog katabi ang baboy, amoy baboy, itsurang madungis, nasa kanya na lahat. Dumating po one time sa kanyang buhay na isip niya, yung mga katulong ng tatay ko, sobra-sobra kinakain sa bahay namin. Samantalang ako, naghihirap dito, nakikipag-agawan pa ako ng pagkain sa baboy. Bukas na bukas, ang sabi niya, uuwi ako sa akin tatay. At sasabihin ko sa tatay ko, Tay, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. Kung pwedeng, kahit di mo na ako ituring na anak mo, ituring mo na lang ako isa sa mga alila mo. Basta makabalik lang ako dito. Alam niyo po, ginawa niya kinabukasan, siya ay nagpunta sa kanyang tatay. No? Nagpunta siya sa kanyang tatay, malayo pa lang nakita na siya ng tatay niya doon sa balkonahe. Kasi yung tatay niya naghihintay sa kanya for how long? For many years, naghihintay sa kanya. Nung nakita ng tatay niya na mukhang kamukha yun ng aking bunsong anak, naglalakad. Pero ba't ganun na itsura? Parang payat, pangit ang itsura, pangit yung damit. Pero nung lumapit na at na-confirm niya na anak niya ngayon, ang ginawa niya, tumakbo siya ng mabilis, sinalubong niyo doon sa kalsada, kahit na pagtawanan siya ng maraming tao dahil siya isang mayaman, isang mataas ang kanyang posisyon sa kanilang lugar. Hindi niya inintindi yun, basta mahalaga sa kanya, salubungin niya yung kanyang anak, at nung sinabi ng kanyang anak, nung sinalubong niya ang kanyang anak, niyakap niya ang kanyang anak, umiiyak yung kanyang anak, at sabi ng kanyang anak, Tatay, wag mo na lang akong gawing ituring anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alipin. Nung narinig nung tatay yung alipin, sabi niya, alipin, mga alipin, mapunta kayo rito. Mapunta kayo rito. Hindi niya na naintindihan yung sinasabi ng anak. Basta sabi ng anak, Tatay, gawin mo na lang akong sasamayin sa iyong mga alipin. Nung narinig ng tatay yun, mga alipin, mapunta kayo rito. Magpatay kayo ng mga baka, ng mga kambing. Tayo mag-celebrate dahil ang aking anak na nawala, ngayon ay bumalik. Yun po yung istorya ng Luke chapter 15. Sinutan siya ng magandang damit, ng sandalas, ng singsing. Ibinilik sa kanya yung pagiging anak. Hindi siya tinuring na alipin, siya ay tinuring na mga anak. Ang sabi po ng Gawa 3:19 hanggang 20, kaya ngayon kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Yung prodigal son, na-realize niya na kailangan niyang bumalik. Pero hindi pa po siya tinanggap ng Panginoon, ng kanyang ama. Nung na-realize niya, kasi nandun pa siya sa babuyan. Na-realize niya na mali yung kanyang ginawa. Na kinuha niya ang kanyang kayamanan, hindi pa naman patay yung kanyang tatay. Na-realize niya yun, pero hindi pa po siya pinatatawad. Bakit? Nandun pa siya eh. Anong ginawa niya? Para matanggap niya ang kapatawaran ng Diyos, ang kapatawaran ng kanyang ama? Umalis siya doon sa kanyang kalagayan na yon, tinalikuran niya yung kanyang buhay na yon, nagtungo siya sa kanyang tatay, doon lamang siya nakatanggap ng tunay na kapatawaran. Mga kapatid, pwede natin sabihin araw-araw, Panginoon, baguhin mo po ako. Panginoon, nagsisisi na po ako. Panginoon, tinatalikuran ko ng mga kasalanan ito. Pero kung hindi ka humahakbang patungo sa Diyos at tinatalikuran mo ang dati mong gawa, hindi po tayo makakaranas ng tunay na kapatawaran ng Diyos. Amen ba? Naunawaan niyo po ba yon? Yun po ang ibig sabihin ng pagsisisi at kapatawaran ng Diyos. May pangako naman po ang Panginoon. Ang sabi ng unang 1, alam natin ito, no? Kabanatang 1, talatang 9. Ang sabi po rito, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Kailangan po natin ipagtapat ang ating kasalanan sa Diyos. Sabi nga po natin, ipagtapat ang ating kasalanan sa Diyos. Pero kailangan yung pagtatapat natin sa Panginoon, dapat talagang galing sa puso. Galing sa puso. Naalala ko tuloy yung isang Catholic youth. Nagtapat siya sa pare, di ba sa Catholic, ganon, nagtatapat sa pare. Merong confession room, merong harang, di mo nakikita yung pare, di ba? Eh sabi niya, Father, nagsisisi na po ako. Lumalapit ako sa Diyos, nagsisisi na po ako. Ang sabi ng pare, ano ba nagawa mong kasalanan? Kasi po, nung nakita ko po yung kapitbahay namin na may nakasampay na pantalon, tsaka t-shirt, sinungkit ko.
Natukso ko, Father, nakusungkitin ko yung t-shirt tsaka yung pantalon dahil parang kasya sa akin. 2 po yung ninakaw ko. Sabi ng pare, dahil dyan, bawat isang damit na ninakaw mo, 10 Ama Namin at 10 Aba Ginoong Maria. Kaya ginawa niya, 20 Aba Ginoong Maria, 20 Ama Namin. Sabi nung kabataan, maraming salamat po. Pero meron po akong request, Father. Ano yun? Pwede po bang 30 na lang? Bakit naman? Meron pa akong jacket na naiwan. Hindi ko pa ako nasusungkit. Biro mo, humingi ng tawad, pero nasa isip gagawa ulit ng kasalanan. Ganun po ang mundo. Nagsisisi, nagkukumpisal, pero hindi po tunay na humakbang patungo sa mali at patungo sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos kung naunawaan natin ang salita po ng Panginoon. Ang kahalagahan ng pagpapatawad sa iba. Ito naman po yung pagpapatawad sa iba. Sino po sa atin dito yung merong tao na nagkasala sa iyo? At dumating sa punto na parang ang hirap mong i-release yung pagpapatawad. Maaaring sinasabi mo, sige kapatid, pinatatawad na kita. Pero wag ka na magpapakita sa akin. Di ba? O kaya, kapatid, pinatatawad na kita, pero pag inulit mo yan, you see, pinapakita natin, pinapatawad natin, pero hindi pa rin tayo makawala doon sa galit at sama ng loob. Gaya ng pagtanggap natin sa kapatawaran ng Diyos, mga kapatid, inuutusan tayo din ng Diyos na patawarin natin ang sinumang nagkasala laban sa atin. Ang sabi po ng Matthew chapter 18, verse 21 to 22 ay ganito. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po ba patatawarin ang kapatid na lagi nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Yan, tanong ni Pedro. Panginoon, ilang beses ko ba patatawarin yung aking kapatid? Pag pinatawad ko ngayon, nagsusorry, pinatatawad ko. Bumalik na naman, nagsusorry, pinatatawad ko. Pero naiinis na ako, panay sorry. Paulit-ulit. Ilang beses ko ba siya patatawarin? 7 beses lang ba? Alam niyo po, sagot ng Panginoon, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ang sabi pa nga ng NIV, 70 times 7. That's 490 times. Ibig sabihin, endless. Endless. Hanggat nagsisisi, dapat pinatatawad natin. Kung tayo po mga kapatid hindi magpapatawad sa mga taong nagkakasala sa atin, ang sabi po ng Biblia, tayo ay madudungisan ng ugat ng sama ng loob na maghahatid sa atin sa kaguluhan ng ating buhay. Kung tayo ay hindi magpapatawad, tayo rin po ay hindi patatawarin ng Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 15, ingatan ninyo na walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Ang ganda po ng verse na ito. Tingnan po natin ang verse na ito. Ingatan ninyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, totoo po ang kaligtasan, pero meron pong mga tao na tumatalikod sa Diyos. Pwede po tayong tumalikod sa biyaya ng Diyos. Pwede po tayong mag-backslide. Pwede po tayong mahulog sa paglayo sa ating Panginoon. Paano ba tumatalikod? Di ba meron tayong mga dating kasama na ngayon di na natin kasama, dating born again, ngayon nandun na sa kasalanan, mga dating mga kasamahan natin sa church, ngayon nandun na sa gawa ng laman. Na ano niyo po ba ako? Nakaka-relate po ba kayo? Maraming mga taong ganun. Sila po ay tumalikod sa biyaya ng Diyos. Bakit po sila tumalikod sa biyaya ng Panginoon? Bakit sila nag-backslide? Bakit sila nawala sa Diyos? Alam niyo po kung bakit? Yun pong kasunod. Huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo. Sumama ang loob sa isang brother. Sumama ang loob sa isang sister. Siguro hindi nabati during the Sunday service. Maaring hindi nabanggit yung kanyang pangalan nung nagbabanggit ng mga pangalan dito. O kaya maaring hindi napakain dahil naubusan ng pagkain. O whatever. Sumama ang loob. Sabi yun, huwag nyo ngayaang sumira lang samaan ng loob sa inyo.
at marami pang madamay. Kapag pala tayo ay nagkakaroon ng samaan ng loob sa church, nagiging dahilan po yan na maraming mga tao tumatalikod sa Diyos. Kailangan po nating magkaroon ng pagpapatawad sa harapan ng Panginoon. Amen? Sumunod po, huwag nating paghinayangan ang mga bagay na ating tinalikuran. Sabi po doon sa pang-apat, walang panghihinayang. Ang pagsisisi ay pagtalikod ng tuluyan sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Ito'y nangangahulugan ng pagtigil sa pagtitiwala sa mga mabubuti nating gawa at mga reliyosong gawain at pagtitiwala kay Kristo lamang. Huwag po tayong manghinayang kung yung ating mga barkada masaya. Nagiinuman, nagbabarkadahan, nandoon sa maraming mga gawa. Parang inisip natin, kung di ako Kristiyano, kasama ko sila. Kung di ako born again, kasama ko sila ng Sunday morning. Parang nanghihinayang tayo minsan. Kakahinayang naman yung aking mga barkada, nasa swimming, nasa gimikan, maraming ginagawa. Samantalang ako, nasa paglilingkod sa Diyos. Nakakahinayang naman. Marami po mga Kristiyano, para bang nanghihinayang sila nung naging born again sila. Alam niyo po, hindi po yung tunay na pagsisisi. Ang tunay pong pagsisisi, hindi ka na manghihinayang sa dati mong buhay. Hindi ka nalilingon na katulad yung asawa ni Lot sa Bible. Naging asin nung tumingin siya sa Sodom at Gomorrah. Hindi ka na tatalikod sa mundo at hindi ka na babalik sa mundo at hindi ka manghihinayang. Ulitin po natin verse natin sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 7. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan. Ibig sabihin, hindi natin paghihinangayangan, hindi natin pagsisisihan na tayo bumalik sa Diyos, hindi natin paghihinayangan na tayo ay nakakilala sa ating Panginoon. Dati po, tayo po ay naglalakbay sa maling landas. Ngayon, tinatahak na natin ang tamang landas. Sino sa atin dito yung tumatahak sa tamang landas? Dati tayo ay tumatakbo palayo sa Diyos, ngayon tayo ay namumuhay na kasama ang Panginoon. Ang pagsisisi natin ay simula ng bagong buhay. Inaalis tayo ng pagsisisi mula sa makasariling pamumuhay. Makasarili, ibig sabihin, akin yan, puro tungkol sa sarili, self-centeredness. Inaalis tayo doon ng ating pagsisisi at tayo po ay nilalagay ng Diyos sa landas na puno ng layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ang paglapit sa Diyos ay nangangahulugan na hindi natin paghihinayangan ng pagsunod sa Kanya. Sino po sa atin dito yung hinayang na born again siya? Meron po bang nanghinayang na ikaw ay naging member ng church? Meron po bang nanghinayang sa atin na tayo ay born again na? Wala po dapat paghihinayang. Dapat po nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang pinaka-greatest treasure na pwedeng makamit ng isang tao, nakamit mo. Ang sabi ng Bible, ano mapapala ng isang tao? Makamtan niya man ang lahat ng bagay sa mundo, lahat ng kayamanan, kung ang kanyang kaluluwa naman ay papapahamak sa apoy ng impyerno. Kaya mga kapatid, ang pagiging born again, ang pagiging Kristiyano natin, ito po ang pinaka-greatest treasure na pwede nating makamit sa mundong ito. Amen ba? Praise God. Ngayon po mga kapatid, magkaroon po tayo ng application sa buhay natin tungkol sa pagsisisi. Sabihin nga po uli natin, pagsisisi. Ano po ang ibig sabihin ng pagsisisi? Yung una nating yung title natin, pagsisisi or bagong patutunguhan. Tama ba? Isang bagong patutunguhan. Ngayon po, magkaroon tayo ng evaluation. Magkaroon po tayo ng practical application sa life natin. Meron po tayo 4 na tanong. Yan. Unang tanong. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang buhay mo ba ay may bagong patutunguhan? Ang buhay mo ba ay may bagong patutunguhan? O patungo ka pa rin sa barkada mo? Patungo ka pa rin sa bisyo mo?
Patungo ka pa rin sa dati mong ginagawa. Patungo ka pa rin sa dati mong buhay. Patungo ka pa rin sa dati mong lifestyle. Kung ganun po ang ginagawa mo at dumating ka pa rin ng church, hindi natin kayang lukoy ng Diyos, niloloko natin ating sarili. Ang tanong, may bago na bang patutunguhan ng buhay mo? Dito ka na ba? Patungo na ako kay sister. Patungo na ako kay brother. Patungo na ako sa prayer meeting. Patungo na ako sa Bible study. Patungo na ako sa discipleship training. Patungo na ako sa mga gawain ng Panginoon. Patungo na ako sa aking devotion, sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat ng direction mo sa buhay, dapat iba na. Hindi na doon sa dati mong buhay. May bago ka ng patutunguhan. Kaya po ang tanong, ang buhay mo ba ay may bagong patutunguhan? Tayo lang po ang makakasagot niyan kung yan po ay galing sa ating puso. Pangalawang tanong, may mga kasalanan ba sa iyong buhay na hindi mo pa tinatalikuran at isinusuko sa Diyos? Yan po ay magandang tanong. Ang Panginoon naman po natin ay maawain, ang Panginoon natin ay mahabagin. Pero meron pong requirement ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kailangan nating talikuran ang ating kasalanan at ito ay isinusuko natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos na wala siya? Isa lang, kasalanan. Lahat ng bagay, pera, oras, everything, meron lahat ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari na lahat ng bagay. Isa lang ang pwede natin ibigay sa Kanya na wala siya, yung ating kasalanan. Meron bang kasalanan sa buhay natin na hindi mo pa tinatalikuran? Hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Maaaring ito yung galit, sama ng loob. Maaaring ito yung kalaswaan na ikaw lamang nakakaalam. Maaaring ito yung maling relasyon na hindi kalooban ng Diyos. Meron bang mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin sinusuko sa Diyos? Kinakausap tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Pangatlong tanong, may mga bahagi ba sa iyong buhay na malakas ang tukso? O kaya ay bahagi na alam mong mahina ka at kailangan mo ng panalangin? Ayan. Alam niyo po, totoo po yun, kahit tumalikod ka na sa kasalanan, minsan kinakawayan ka pa ng tukso. Di ba? Sino sa atin dito hindi tinutukso, natutukso, o tinutukso? Lahat tayo, kahit si Jesus ka, natempt eh. Tinempt si Jesus, pero hindi siya natempt. Si Jesus mismo, anak na ng Diyos, walang kasalanan, tinukso ng diablo. Tayo pa kaya? So, temptation is real. Ang temptation po ay laging nandyan sa ating harapan. Kaya nga, lagi ko tinatanong sa mga members namin sa DASMA. Sabi ko sa kanila, sino ang gusto niyong masalubong? Si Satanas o si Jesus? O kayo, sino yung gusto niyong masalubong? Si Satanas o si Jesus? Si Jesus? Alam niyo po, pag nasalubong si Jesus, ibig sabihin, kapit kamay kayo ni Satanas. Nasalubong mo si Jesus. Pero kapag kapag si Satanas ang nasalubong mo, ibig sabihin, holding hands kayo ni Jesus. Nung di pa po tayo born again, holding hands natin si Satanas, nasalubong natin si Jesus, kaya ginawa natin, nakipag-break tayo kay Satanas. At si Jesus na ang ating holding hands. At dahil tayo ay engaged na kay Jesus, galit sa atin si Satanas, kaya maraming mga tukso, lagi natin nasasalubong si Satanas. Amen? Sino gusto niyo masalubong? Si Satanas o si Jesus? Si Satanas na. Kasi si Jesus na ang ating Panginoon. Kaya po yung mga tukso, persecutions, lahat ng bagay na yan, totoo pong nangyayari sa atin yan. Kaya kailangan po natin ng panalangin sa bawat isa. Hindi po exempted ang pastor, hindi po exempted ang mga leader. Lahat po tayo prone para po magkasala. Kaya kailangan po natin ng kalakasan ng Diyos. Alam niyo po, sinasabihan ko yung mga kabataan kasi lagi kami may training. Pastor Ray nga nakapagsalita sa aming mga trainings, no? Meron tayong mga retreat sa kabataan. Tinatanong ko sila, kung kayo ay driver, yan, driver ulit. Brother John, mga driver dito. Kung kayo ay driver, gusto niyo gusto niyo makasigurado na hindi kayo mahuhulog sa bangin. Sino sa atin dito yung muntik na mahulog sa bangin? Magdadrive. Muntik na mahulog sa kanal o sa bangin. Tinatanong ko yung mga kabataan. Halimbawa, driver kayo. Para sigurado kayo, anong tamang distansya? Kailangan ba mga 1 meter away from the creek? Magdadrive ka, 1 meter? O kaya,
gusto mo mga 3 meters away sa creek para siguradong hindi ka mahuhulog. Alam nyo, sumagot yun sa kabataan, sabi niya sa kabataan, Pastor, para siguradong hindi ako mahuhulog, hindi na po ako magdadrive sa lugar na yon. Sa iba na ako magdadrive. Sa ibang daan na ako. Mga kapatid, ang tukso po ay nasa atin palagi. Nandyan lagi sa ating paligid. Kailangan natin takbuhan ang tukso. Kailangan, sabi ng Bible, flee temptations. Flee the works of the devil. Takasan natin. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi. Kapag nagsisisi ka na, hindi ka na nag-i-enjoy sa kasalanan. Nagkakasala ka, once in a while, nagkakamali ka dahil sa iyong kahinaan, pero hindi ka nag-i-enjoy sa kasalanan. Merong tumutusok sa dibdib mo, sa puso mo, na mali ang ginagawa mo. Kapag yung conviction na yon sa puso mo, hindi mo pinapansin, ang mangyayari, parang circle na merong triangle sa loob, umiikot yung triangle, nasasaktan yung circle. Pero kapag ikot ng ikot yung triangle sa loob ng circle, hindi mo pinapansin, darating ang time, wala nang conviction. Darating ang time, meron ka ng tinatawag na callousness of heart. May kalyo na ang puso mo, hindi ka na makukonvict. Yung ginagawa mong kasalanan, parang okay na, hindi ka na, masaya ka na, wala ka ng conviction, parang ayaw nang bumalik sa Diyos. Bakit? Kasi yung unang conviction ng Panginoon, hindi ka pa nagsisi ng iyong kasalanan. Huwag na natin hintayin ang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng ganon. Callousness of heart, magkaroon ng kalyo yung puso natin. At mawala na ang pangungusap ng Panginoon sa buhay natin. Amen ba? Praise God. Pang-apat na tanong, may mga kasalanan ba na iyon ang tinalikuran, subalit patuloy na bumabagabag sa iyo? Meron pong ganon? Mga kasalanan, tinalikuran mo na pero parang bumabagabag pa sa iyo. Kapatid, ang pangako po ng Panginoon, ang sabi ng Bible, kapag kinumpisal mo yung kasalanan, ikaw ay patatawarin niya at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung tunay na tinilikuran mo ng iyong kasalanan, tunay na tumalikod ka na sa bagong buhay, U-turn, tumalikod ka na sa one-way street, patungo ka na sa bagong street ng buhay mo, patungo na sa tamang direksyon, mga kapatid, ang Diyos ay bibigyan ka ng kalakasan, bibigyan ka ng kapayapaan, at makikita mo bandang huli na mas tama pala ang pinili mo at hindi ka manghihinayang. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin sa kanyang harapan. Hallelujah, Jesus. Aming Panginoon, marami pong salamat dahil meron ka pong tinuturo sa amin sa lugar na ito. Ang kaligtasan po, Panginoon, ay tinatanggap namin. Nais po namin ang aming mga kaluluway magkaroon ng tunay na kaligtasan at ito po hindi mapahamak doon sa apoy ng impyerno. At tinuro nyo rin po sa amin, Panginoon, na meron pong dalawang bagay, Panginoon, na dapat namin gawin upang kami magkaroon ng kaligtasan. Ito po ay tanggapin ka namin bilang Panginoon na tagapagligtas at pangalawa, talikuran namin ang aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga buhay. Siyasatin niyo po ang aming mga puso. Nawa, Panginoon, kami po'y magkaroon ng tunay na paglapit sa iyo at tunay na pagsamba sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po tuwing araw ng linggo, kundi sa araw-araw at bawat sandali ng aming mga buhay. Sa oras na ito, mga kapatid, kung mayroong mga bagay na hindi mo pa sinusuko sa Diyos, mayroong mga bagay na hindi mo pa tinatalikuran, mayroong mga kasalanan na hindi mo pa pinagsisisihan, ito po ang panahon na tayo po'y lumapit sa Panginoon at dali natin ang ating puso sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Maaari bang tayong lahat ay tumayo sa oras na ito at tayo po ay lalapit sa ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. We praise you, Jesus.